Ito pa kasi isang memo, mga kababayan. Ha? Aside from, bakit ko sinabing nagiging diktador na ba ang Malacanang, ay dahil sa una, mga pahayag ni vlogger Yusek Castro. At sa pangalawa naman ay yung sinasabi ni PNP Chief Marbil na memo na pinapayagan siya. Memo na pinapayagan siya talaga. No? Siya lang, no? At etong pangatlo, ano itong pangatlo na ito? Na may memo na nag-uutos sa lahat ng regional offices, especially yung mga general, ito, mga RD, mga regional director, sila huy inutusan ng kataas-taasang Panginoon sa PNP. Na si Panginoon nila yan eh. Sunod-sunuran sila dyan eh. Si PNP Marbil, merong inuutos daw. Ano itong iutos na ito? Na ibahin yung usapan. Huwag nyo nang anuhin. Pag tinanong kayo ng tungkol dito sa bus lane, ibahin yung usapan. Ha? Ang gawin yung usapan ay tungkol sa bigas. Diba? O kaya tungkol sa ginto. Ganun yung ginawa ni nung hindi masagot ni vlogger Yusek Castro, yung sinagot niya. Ano sagot niya? Hindi, wag na tayo magbago ng usapan. Hindi yung usapan dito yung kung naging marahas ba o hindi tama yung ginawa sa KOJC. Yan yung tinanong sa kanya eh. Ano sagot niya? Hindi, wag tayo mag-iba usapan. Pag-usapan natin yung gold. Kasi nga hindi niya masagot. So diversion ang ginawa. Ngayon, eto na naman. Mukhang meron diversion na inuutos etong si PNP Chief. Eto, panoorin nyo ha. Maring itinanggi ng PNP Public Information Office sa Campo Crame ang umunoy pagsisikap nilang ilihis ang isyu ng iligal na paggamit ng EDSA busway ng convoy na sinasabing sinakyan ni Chief PNP General Romel Marbil. Pero sa kabila nito, isang PNP memorandum naman ang kumakalat sa social media na nag-uutos umano sa lahat ng police regional officers na pigilan ang diskusyon patungkol sa kontrobersya at gamitin ang iba't ibang estratehiya para pahupain ang usapin. Narito ang balita ni Paul Montibon. Paul Montibon! Habang lumalalim ang kontrobersiyang ito, isang tanong ang nangingibabaw. May pagtatangka nga bang itago ang katotohanan o isa lamang ito sa panibagong pagsubok sa kredibilidad ng pambansang pulisya? Batay sa lumabas na memo, inatasan ang lahat ng commander ng PNP na huwag magsalita hinggil sa issue at tanging ang Public Information Office ng Campo Crame lamang ang pwedeng sumagot sa mga katanungan. Kasama rin sa mga inatasang hakbang ang paggamit ng lahat ng PNP resources sa ilalim ng PICAG para i-overshadow ang kontrobersiya at limitahan ang negatibong epekto nito sa reputasyon ni Chief PNP Marbil. Bukod dito, inutusan din ang lahat ng police regional offices na maglabas ng sunod-sunod na accomplishments upang itulak sa sideline ang issue. Ayon sa dokumento, tatagal ang kautusan hanggang Marso 5, 2025 o hanggat hindi pa humuhupa ang kontrobersiya. Matatanda ang naging sentro ng kontrobersiya ang convoy ng PNP na dumaan sa EDSA busway noong Pebrero 25, taong 2020. Si Chief, sino kaya ito? Dapat may mag-research eh. Malaman natin kung kaninong tauhan to. Malalaman yan eh. Imposible hindi malaman yan. Kilala yan eh. Ng PNP na dumaan sa EDSA busway noong Pebrero 20. Yan. Sino kaya itong mamang to? Dapat hanapin itong mamang to kung sino ito. At ano ang trabaho niya? Kasi siya yung nagsasabi, siya yung parang pinuno eh. Parang pinaka chief of staff ang datingan eh. Hanapin kaya natin to, sino tong chief of staff na to. Para malaman natin, kasi ayaw umamin ni PNP Chief Marbil na siya yan eh. Kahit sinabi na nung kanyang tao na si Chief. Sinabi na nung tao niya eh. Ayan nabuking sila dyan eh. Nadulas eh, sabi si Chief. Hindi nila alam naka-video sila, may camera. Hindi siguro nakita nila yung body cam, di ba? 5 taong 2025. Sa kabila ng mga ulat na si Chief PNP Marbil ang sakay nito, mariin niya itong itinanggi at iginiit ng PNP na isang mataas na opisyal lamang ang sakay ng convoy. Ayan sana may mag-check din sa LTO nung plaka. Di ba?
At iginiit ng PNP na isang mataas na opisyal lamang ang sakay ng convoy. Ayon sa PNP, ang dahilan ng pagdaan sa busway ay ang isang importanteng pagpupulong sa Campo Crame. Pero kahit kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla ang nasabing meeting, nilinaw niyang hindi niya binigyan ng basbas si Marbil o sino mang opisyal para lumabag sa batas trapiko. Samantala, nanghingan naman ng reaksyon ng PNP Public Information Office hinggil sa lumabas na memorandum, iginiit nilang walang katotohanan ang umunoy plano nilang manipulahin ang impormasyon. Sa huli, Walang katotohanang manipulahin ang kanilang impormasyon. Pero hindi nila sinagot. Kasi ito yung ito yung lumalabas na ayan PCADG shall mobilize its resource to overshadow the issue, redirect public attention, naku grabe no, mitigate any further impact for the chief PNP and the organization, no, di ba? So pero alam mo, magtataka ka mga kababayan ha. Ang tahimik ng Makatay Black ha. Mantakin mo ha. Makatay Black hindi sila nagsasalita tungkol dito. O yung mga yung mga supposedly galit sa pulis. Bakit kaya no? Hindi tayo galit sa pulis ha, dahil kaya tayo sasalita. Hindi ito itinatama lang natin. Kasi this is nakakagalito ito. This is so unfair. This is so unfair to us na pati ito isipin mo, yung mga ambulansya na walang sakay na may sakit, di ba? O karga-kargang pasyente, inuhuli. Kasi tandaan natin, maraming maraming purpose yung ambulansya. Pwede namang walang sakay, papunta siya doon sa merong nanganganib na buhay. O kaya ililipat mula sa ospital na ito, papunta sa isang ospital. Pwedeng ganun Kasi may mga ospital hindi kaya. So, para ma-travel yan na nasa jurisdiction pa rin ng ospital, yung mga ospital, yung ambulansya nila, kukunin, bibit-bitin mula dito sa isang ospital, dadalhin doon sa isang merong mga procedure na kayang gawin ng isang ospital. So, yung 'di ba, yung ambulansya na yun, maaaring walang sakay. Yun emergency yun, pero hindi pinapayagan nga. Pangalawa, yung maaaring merong may dala-dala mga organs, 'di ba? Na kailangan mabilis ma-transport. Bakit hindi rin pinapayagan 'yon? Kasi stricto nga tong SAIC, 'di ba? Tapos, etong PNP chief, hindi, may meeting ako. Pwede po ba 'yun? Tapos para lang mabago ang usapin, uutusan niya. Inuutusan niya. Ito, sa sa statement na yan, inuutusan niya di umano. Etong lahat ng regional offices na na i-overshadow o maghanap ng ibang issue. Redirect public attention and mitigate any further, 'di ba? Notice or further notice impact. Hindi ko alam yung further yung nakasunod doon. Pero i-redirect, ibig sabihin nung tutusan na iba na pag-usapan, gumawa kayo. Ito nga, to be implemented for 1 week para mapatay talaga yung issue. Di ba? Although, siyempre, ang sasabihin, itatanggi po yan. Itatanggi po yan ng PNP. Natural. Pwede bang aminin ng PNP yan? Pwede bang aminin ni Marbil? Yung pagdaan nga niya, hindi niya inamin. Yan pa kaya? Hindi. Simple logic, mga kababayan. Yung pagdaan nga ni PNP chief, hindi niya inamin. Kahit booking na po siya, hindi niya po inamin. Ito pa kaya aaminin niya? Ano sa tingin niyo? Hindi, ako nagtatanong lang Sa tingin niyo aaminin niya to? I don't think so. People in the house. 'Di ba? Imposible yung aminin niya ito. Kaya mga kababayan, ito yung mga bagay na nagpapatunay na talagang meron ata talagang diktador na nangyayari sa ating bayan. Iginit ni PNP Chief Romel Marbil na mayroon umanong memo na pumapayag sa pagdaan sa EDSA busway ng mga marked vehicle ng pulisya tuwing may emergency. Kasama ba riyan ang meeting o yung pagpupulong? Ang sabi ng memo ng Highway Patrol Group at ng Palasyo sa pagtutok ni Joseph Moro.
Gusto makausap ng PNP ang Transportation Department kung pwedeng payagan ang mga emergency unit ng PNP sa EDSA busway. Kasunod yan ng pagsita sa convoy na dumaan sa busway na ayon sa bumabang pulis ay maghahatid sa PNP chief. Sabi ko nga, there's an emergency. There's a law na talagang pag-emergency, you can use the bus lane. Meron na po. Ito, isang halimbawa pa ito ng pagiging diktador o ano, kasi parang may sarili siyang batas. There is a law. Pag emergency, may karapatan kami. May memong ganun. Some memo already that if you can, the PNP in marked vehicles, you can use po yung bus lane. Marked vehicles po ba yung sa inyo? Hindi, kasi when you say marked vehicles, government vehicles, nakita natin yung plaka private. Oo, yung HPG. Ang palpak nga eh. Ang pinatikitan, ang bumalik para matikitan ay yung HPG. Hindi yung private vehicle. Dapat yung private vehicle. Tama ka, marked vehicle. Oh, asan ang marked vehicle doon? Yung dalawang SUV na yun, hindi marked vehicle yun. Wala nakasulat doon. 'Di ba? As a matter of fact, sinitay mo yung mga dating PSPG na dumadaan diyan na may ini-escort, may binabantayan silang mga VIP. Sinita mo kasi naglagay ng PNP logo doon sa kanilang private vehicle. Na ang sakay naman, mga pulis din. Sinita mo yun. Naalala ko yun. Naalala ko talaga yun. Tapos this time, okay na pag ikaw. Hindi, mark na yan. Mark vehicle na yan. So ayun no, ay senyales ng parang may pagkadiktador. Na parang, pag sinabi ko, mark vehicle yan. Ako magsasabi. Kasi akong pinuno eh. So, anong tawag mo dun, sir? Kasi, remember, you are PNP chief. Ikaw ay tagapagpatupad ng batas. Hindi tagagawa ng batas. Sana nga kung nagagawa mo yung tagapagpatupad, hindi mo nga nagagawa. Tagapaglabag ng batas ang nangyayari. Di ba? Emergency, that's a given fact. Ang sinasabi niyang emergency ay emergency meeting aniya sa Krame. Yung po meeting because there's an operation. Noong 2023, nilinaw ng memorandum ng DOTR sa MMDA na so yung meeting daw, yun daw yung emergency. Sana all may meeting na emergency. Na ganun ka-meeting emergency. bukod sa mga pinapayagang bus, pwede rin sa busway ang 5 pinakamatataas na opisyal sa gobyerno. Gayon din ang mga on-duty na mga ambulansya, truck ng bumbero at mga sasakyan ng PNP. Walang nabanggit na emergency. Ang memo ng Highway Patrol Unit ng PNP naman ang naglinaw sa kung ano ang itinuturing ng pulisya na on-duty. Ito aniya ay yung mga sasakyang may marka ng PNP na rumiresponde sa ongoing na law enforcement at security operations. Pati paghabol sa mga kriminal o hot pursuit. May inahabol daw na kriminal. Asan yung kriminal doon? Doon sa inahabol ninyo. Asan? Nahuli nyo? Operation at rumiresponde para pangalagaan ng seguridad pampubliko sa panahon ng sakuna. Eto, patay tayo dyan. Dinagdagan pa ng sarili. Iba pang emergency. Para talaga makalusot no? Iba pang emergency. Ayos din kayo, no? Para pwedeng sumit dyan. Ito pala naman meron naman palang memo. Ano itong memo na to? Iba pang emergency. Ang lupit nyo. Kanino galing yan? Highway Patrol. Hindi galing sa SAIC yan, o yung DOTR na siyang namumuno ng busway. Tandaan niyo, may kanya-kanyang papel po yan, ha? May kanya-kanyang papel po yan. Yung busway na yan, pag jurisdiction yan ng DOTR SAIC. Okay? Etong memo na sinasabi, memo ng Regional Highway Patrol Unit. Okay? Ano ba yung definition ng on-call? PNP na vehicle na on-call. Yan yon. Kasi ito si Marbil, minimix niya eh. Yan daw yung memo doon sa DOTR SAIC. Walang ganun. Sinasabi na nga meron na nga na walang ganung memo. Ito yung sinasabi mo ay yung sino ba yung tinatawag na on-call? Ayan, ito po yung mga on-call na yan. 'Di ba po? Rumiresponde sa law enforcement at security
Ayan. At yung panghuli, pinakamalupit, iba pang emergency. Sino magde-define yan? Kami. O edi kayo na batas. Gago! Di ba? Kayo na pala ang batas ngayon. Di ba? Sila na ang batas. At iba pang mga emergency. Dagdag pa nito, bawal sa busway yung mga PNP marked vehicle na ginagamit para sa administrative duties tulad ng pagdalo sa mga meeting. Ayan, no? Oh. Bawal. Sa ibang ahensya, hinihingan pa namin ng panig si General Marbil, PNP at DOTR SAIC. Ano sabi? Na ginagamit The PNP marked vehicle task purportedly for administrative duties such as attending meetings to other agency and other relatives and relative activity are restricted from using the busway. Pinapayagan o hindi pinapayagan? Sige nga, ako yung nagtatanong lang. Pinapayagan po ba o hindi pinapayagan ang mga meeting? Galing na po sa ano to ha? Sa memo ng Regional Highway Patrol. Pinapayagan po ba o hindi? Depende. Ano depende? Depende kay Marbil yun. Depende sa kanya yun. Wala na sa'yo yun, Banat Bay. At saka, tandaan mo, Highway Patrol is under the PNP. And the head of the PNP is PNP Chief Marbil. I therefore conclude that the memo of the Regional Highway Patrol Group is superseded by the PNP Chief. Therefore, the PNP Chief will always right even if he is wrong. Para palang asawa ito, no? Diba, meron tayong mga nakikitang ganun na rule in the house. The wife is always right. Rule number 2. If the husband is right, proceed to rule number 1. Diba? Para palang ganun ang datingan ni Marbil dito. Kahit na may memo na nakasulat dyan, attending meetings to other agencies and other related activity are restricted from using the busway. Ito malinaw PNP mark vehicle. PNP mark vehicle. Kahit pa ikaw ay isang PNP mark vehicle, pag ikaw ay a-attend lang ng meeting sa ibang agency o other activities are restricted from using the busway. Di ba? So, ibig sabihin, kahit ikaw ay markado, kahit ba yan ay police mobile, basta pupunta ka lang sa meeting and other activities. So, ano ibig sabihin? Talagang yung emergency ay yung matter of life and death. O kaya may kriminal na hinahabol, di ba? Meron talagang operasyong hinahabol, may hinostage sa lugar na ito at kailangan puntahan kagad. Yan, di ba? Yung pwede yun. Pero yung basta lang dadaan dyan kasi may meeting, kahit marked vehicle ka pa. So ano na masasabi mo, PNP Chief? Nga ka dito. So, ito yung mga, kasi tanda natin pinapakita ko sa inyo kung papaano nagiging diktador na itong gobyerno na ito. Ibig sabihin ng diktador, kung ano yung gusto ng pinuno, yun na yung batas. Para sa administrative duties tulad ng pagdalo sa mga meeting sa ibang ahensya, hinihingan pa namin ng panig si General Marbil, PNP at DOTR SAIC. Wala pa ring update sa binanggit ni Interior Secretary John Vic Remulla kahapon na pagpapaimbestiga sa insidente. Pero sabi ng Malacanang ngayon kung totoo mang pinapayagan ang mga emergency, dapat lamang po ito ay mapatunayan. Hindi po ito maaaring maabuso at gagamitin lang po yung salitang emergency. Dagdag pa ng palasyo, kapag ka po kasi sinabi natin na miyembro ng PNP, ambulansya, fire truck, hindi po kasama doon yung emergency meeting. Kung may emergency meeting, mas maganda po umalis sila na mas maaga sa kanilang bahay. Ayun, sa GMA Integrated News, Joseph Moro. Tanungin natin, sino sa kanilang dalawa ang unang masisibak? Sige na, pustahan tayo dyan.
Pustahan talaga. Hindi. Pustahan lang. Ano lang, laro-laro lang. Wala naman pera involved. Pustahan lang. Sino unang masisibak sa kanilang dalawa? O sino unang magre-resign? Huwag na natin sabihin masisibak. Magre-resign na lang. Sino sa kanilang unang dalawa? Si Marbil o itong si Vlogger Castro na nasa Malacanang? Sino po? Sagot nyo siya sa baba. Isulat ninyo. Number 1, Marbil. Number 2, si Vlogger Yusek Castro. Sino sa kanilang dalawa ang unang masisibak o di kaya magre-resign? Sino doon sa dalawa? 1 or 2? Pili na kayo.